For sure, ang concern mo, magkano ba dapat yung nakalagay na pera sa iyong bank account para maaprubahan ka ng multiple or single Japan tourist visa? If you're gonna ask me how much ba yung inilagay ko na pera sa aking bank account, yeah. Swadika! Hello guys and welcome back to my channel. My name is Lakocharan Sadie, ang Hishi-eat ng Thailand. Oh my gosh, I missed that tagging. O, diba? It's been a while. I haven't updated any travel videos this past few months kasi sobrang busy tayo. And now is summer. And for sure, padaan ka dito sa aking video because you are interested to apply Japan tourist visa. If you are new here on my channel, don't forget to hit the subscribe and bell buttons para sa ating mga latest update na at hanash. I am Sadie. I'm an FW based here in Thailand and I do travel and lifestyle vlogs. So without further ado, mga mama, ano nga ba ang kailangan natin sa pag-a-apply ng Japan tourist visa if you are working or based dito sa Thailand? March 24, I went to Bangkok para mag-submit ng aking Japan visa application at yung mga paperworks na kailangan. Hindi sa Japan Embassy tayo mag-a-apply, mga mimasor, okay? So I went to VFS. VFS, ito yung Visa Processing Center kung saan ka pwede makapag-apply ng visa. Maraming VFS actually and VFS site sa Bangkok. So, make sure na tama yung pupuntahan mo at yung for Japan tourist visa application. Nilaunch ko ang aking Japan tourist visa application last March 24. That was Friday. And dun ko din sinubmit yung sa araw na yun lahat ng requirements na nire-require nila. And after my visa application, screening, yung mga paperworks, they handed me ng slip wherein doon nakasulat ang aking name, pick-up date, at yung tracking number. And I applied nga pala ng multiple entry Japan tourist visa. But March 28, I received a phone call from Japan Embassy and they advised me that I can only obtain single tourist visa. So, hindi na ako nagtanong bakit hindi ma-approve yung multiple Japan tourist visa ko. Ang naisip ko dito kasi first time ko magta-travel sa Japan at wala pa akong record nila. Nag-isip ako, ano kaya yung reason bakit hindi multiple entry ang ibibigay nila sa akin? Pero ito try uli natin yan kasi gusto kong mag-New Year's sa Sapporo. And mag-a-apply uli ako sa October at babalita ako kayo kung ano yung magiging outcome ng aking second Japan tourist visa application. And then March 30, pumunta ako dun with my friend kasi dalawa kami nag-apply and finally, our visas got approved. Ayan, mga mimasor. So, nabigyan tayo ng single tourist visa and I'm very grateful and excited tumungtong ng Japan, but hindi mangyayari yan this month, this April. So, June tayo pupunta. So, without further ado, ano nga ba yung mga requirements na hinanda ko prior na pag-a-apply ng aking Japan tourist visa? Sinulat natin sa notes. Para hindi ko makalimutan. Una sa lahat ay ang iyong passport. Kailangan mong ibigay lahat ng passport mo na merong mga stamps. Kasi i-check nila doon travel history mo. Kung saan saang bansa ka na ba nakapunta at kung may mga visa stamps ka na nakalagay sa iyong passport aside sa working visa mo dito sa Thailand. So mine, I submitted 2 passports and also your work permit. Itong work permit, pa-photocopy nyo na siya lahat, mga mimasor, ha? Yung lahat ng may stamps. Pero yung passport, hindi nila kailangan ng photocopy ng passport, but kukuhain nila yung original and then they're gonna return it kapag tapos na or pag pick up mo ng visa mo dun sa certain date na ibibigay nila. Second, is your Japan Visa Questionnaire. Ang Japan Visa Questionnaire, pwede mong i-download sa website ng VFS and pwede mo siyang i-handwritten or i-type
Pwede mo siyang i-edit. Doon, kailangan mong i-check at maging honest ka sa mga questions dyan. Very easy lang yan, pero make sure na tama lahat ng details mo. And meron dong portion or section na tatanungin ka kung may kasama ka sa pag-travel mo ng Japan. In my case, may kasama ko, nilagay ko yung name niya, yung passport number, at yung relationship namin. If wala kang ilalagay doon or no yung sagot mo, kung mayroon siyang box na no, tick it no. Kung ang sagot mo ay yes, tick it yes. Pero kung wala, lagay mo na lang NA. Don't leave it blank. Aside from Japan Visa Questionnaire is the Japan Visa Application Form. Ito medyo crucial yung pag-fill up kasi ang dami, and make sure na accurate yung lahat ng details na ilalagay mo. Same thing, if wala kang ilalagay doon, lagay mo na lang NA. Don't leave it blank. So aside from that is yung Certificate of Employment with Compensation, Job Title, and Start Date. Ito ay napaka-importante mga mama. Hindi employment contract ang inyong isasubmit, kundi COE, Certificate of Employment. So gusto nilang malaman dito kasi kung gaano ka na ba katagal sa company or sa school na pinagtatrabahuhan mo. In my case, I've been here in Thailand for 6 years, and dito sa school ko ngayon or sa employer ko over a year. Pero nung nag-apply ako ng tourist visa ko pa Japan ay saktong 1 year pa lang ako. Siguro kinount din nila yung employment history ko doon sa previous employer ko na I was with them for 5 years. Next is the bank statement. Number 5 is bank statement or bank book. Ito case-to-case basis. Kung hindi updated yung inyong bank book, i-require ka ng VFS for your bank statements for the last 6 months. Yes, mama, you heard it right. For the past 6 months. So, makikita nila dun yung in and out sa mga transactions sa inyong bank. In my case, I've got 21 pages ng bank statement from September 2022 to March 2023. Nakakaloka, di ba? Maski ako, pati yung bank teller sa bangko ko, naloka siya. Sabi niya, ang daming transactions in and out. For sure, ang concern mo, magkano ba dapat yung nakalagay na pera sa iyong bank account para maaprubahan ka ng multiple or single Japan tourist visa? Actually, wala naman nakalagay doon sa VFS at hindi nila sinabi kung magkano rin talaga yung kailangang laman. But make sure na if you're traveling to Japan, alam naman natin na Japan is kinda expensive sa lahat. Sa food, sa transportation, sa hotels. So make sure na you have sufficient funds sa iyong travel. If you're gonna ask me how much ba yung inilagay ko na pera sa aking bank account, I'm not bragging mga mimasor, but 6 digits. Yon, bahala na kayo. Mag-isip ko magkano. 6 digits for 4 days and 3 nights na travel. Aside dyan, for sure magtatanong kayo, magkano ba yung required na sweldo? Based doon sa nabasa ko sa website ng VFS, at least 20,000 ang sinisweldo ng isang employee para maaprubahan ang kanyang tourist visa. 6. Schedule or itinerary. Ito mga mama, kahit hindi nyo i-follow yung mismong itinerary na isasubmit nyo, but make sure na meron kayong ilalagay doon ng mga activities nyo. So, para mas malaki yung chance na maaprubahan ng inyong visa, whether single or multiple entry man yan, gawa lang kayo ng at least 4 days na itinerary, tapos lagay nyo lang doon yung mga parks, yung mga malls na pwede nyo puntahan. Huwag kayong maglagay ng mga sobrang mahal na tourist attraction or tourist destination sa kanila. And then, lalagay nyo kasi doon yung pangalan na hotel, the address, and the contact number. Hindi pa kailangan yung mag-book ng hotel sa kanyang plane ticket. Okay, mga mima? Clear tayo dyan. Next is your picture. Passport picture or 2 by 1.4 inches. Tapos, white yung background dapat. May color man or wala silang pakialam. Basta white.
And lastly, kailangan nyo ng re-entry. I know you're asking bakit kailangan nila ng re-entry. Hindi ko rin masasagot bakit nila kasama yon sa requirements ng VFS at ng Japan Embassy, but siguro they want to make sure na babalik ka pa dito sa Thailand at hindi ka magti-TNT. Single man yan or multiple entry, kailangan nyo kumuha ng re-entry para dito sa ating Japan visa application. At before ko makalimutan, ang handling fee or service fee ng VFS ay 700 baht, whether single or multiple entry ang i-apply nyo. And yung last document na ready ko ay yung explanation letter or cover letter bakit multiple entry ang hinihingi ko na Japan Tourist Visa. Dinetailed ko yung mga bansang napuntahan ko and why I'm requesting ng multiple entry nga. Ang bilis lang ng process, walang hassle, yun nga lang, kailangan nyo talagang i-ready yung mga required documents nila. If you have any questions, mga Mimasor, just comment down below or you can also follow me on my Instagram account and magre-reply ako if you have any questions related dito sa ating Japan Tourist Visa. Yun lamang! Stay safe everyone! Swadika!